Mga master, si Deputy Speaker Ralph Recto ang bago ngayong Secretary ng Department of Finance. Noong siya po ay isa pang kongresista ay meron siyang 201 bills na principal authored. At isa nga dyan yung pinakasikat na House Bill 8081 na siya magbibigay ng 10% increase every year sa lahat ng mga civilian personnel from 2024 to 2027. Pero yun po ay pending pa hanggang sa ngayon. Sa episode na ito, bibigay ko po sa inyo yung tatlo pa sa mga bills ni Recto na siya pong kanyang authored na related para sa DepEd. Isa na nga po dito mga master, ito pong pag-increase sa atin pong pera from 2,000 to 3,000. Itong House Bill 3557, isa po ito sa mga principal authored ni ngayon ay Secretary Ralph Recto ng Department of Finance. Maliban po dito sa pagpapataas ng pera or Personal Economic Relief Allowance, ay author din itong si Secretary Recto sa House Bill 3176. Yun pong pagbibigay ng annual medical exam benefit para sa mga public school teachers at pagbibigay po ng pondo. In other words, ay magiging libre ang annual medical exam ng mga public school teachers. Dito po ayon sa bill na authored ni Secretary Recto. At isa din po sa kanyang mga authored bills ang House Bill 2832 na siya pong gusto sanang bigyan ng 10,000 pesos across the board increase sa basic salary ang lahat ng mga public, elementary and secondary school teachers. So yun po ang tatlo sa mga malalaking bills nitong Secretary Recto noong siya po ay umupo pa bilang isa pong kongresista. So kung makikita po natin mga master ay malapit dito sa puso ni Secretary Recto itong mga guro kung pagbabasihan po natin itong kanyang mga bills na author at na-submit doon po sa House of Representatives. So ngayon po na siya ay naging isa ng Secretary ng Department of Finance ay baka naman po ay may mga iilan sa mga benepisyo na gusto niyang isulong noon nung siya po ay isa kongresista pa ay baka mabigyan din po ng katotohanan ngayong siya po ay Secretary ng Department of Finance. Dahil alam po ninyo mga master, maliban po sa magiging responsibilidad po doon dati nung siya ay kongresista ay isa po sa mga gumagawa ng batas. Pero ngayon bilang isa pong Secretary ng Department of Finance, isa na po siya sa mga tinatawag na economic managers ng Pangulo. So ito po mga economic managers ay makapangyarihan po sila in the sense na sila po yung nakakaalam kung saan pwedeng kunin ng gobyerno yung pondo para sa ilang pong mga batas na pwedeng gawin. Sila po yung nakakaalam kung saan pwede makakuha ng dagdag na pondo yung gobyerno na siya pong pwedeng gamitin para sa mga pangangailangan sa pag-implement ng mga maa-approve na batas. So maging yung direction din po na gustong tahakin ng Pangulo doon po sa issue ng ekonomiya at doon po sa issue ng budget ay malaki din po yung impluwensya ng mga economic managers ng Pangulo. So malaki din po itong kapangyarihan na hinahawakan ngayon ni Secretary Recto na bilang Secretary ng Department of Finance. So kung atin pong titingnan, yung kanyang mga authored bills ay tila malapit po doon sa kanyang mga nagustuhang mangyayari, yung mga benepisyo na intended para sa mga public school teachers. So wag na ang sa atin lamang pupunto dito na mayroon siyang mga na-submit na bills na ang intention ay para sa kabutihan ng mga guro. Ngayon na siya po ay isa ng Secretary ng Department of Finance ay baka naman na mabigyan din po ng malaking chance itong mga public school teachers sa issue po ng mga benepisyo. Kasi nga bilang isang mga part ng gobyerno na siya pong mayroong malaking responsibilidad sa pag-budget ng pera, paghahanap ng pondo at doon sa pag-determine kung saan ilalatag kung saan po ibibigay yung mga pondo
na part ng programa ng gobyerno. So tayo po ay patuloy na mag-aabang sa mga magiging pagbabago o kaya ay mga updates may kaugnayan dito ngayon sa pag-upo ni dating Deputy Speaker Ralph Recto bilang bagong Department of Finance Secretary ng atin pong pamahalaan.